Hindi sa pumapapel si Melissa sa dinner date ni na Vivian at Alexander. Pero kasi, kusa naman siyang inimbita ni Vivian, kusa ring umalis agad ang babae sa restaurant kung saan sila naghahapunan dahil may emergency raw sa trabaho at iniwan si Alexander sa kanya, alangan na hindi niya aliwin ang binata. Ginawa lang nila ang kadalasang ginagawa sa ganoong pagkakataon ang magkwentuhan sa pagitan ng pagkain. Nang pauwi na sila, nagpresenta si Alexander na ihatid siya na hindi na niya tinanggihan dahil hindi na rin iyon bago sa kanila. Melissa, naaalala mo pa ba noong nagsisimula pa lang tayo, sabi ni Alexander nang lula na sila ng sasakyan nito. Napatingin siya sa binata dahil naguluhan siya sa tanong nito, nagsisimula tayo, huwag nitong sabihing naging sila nang hindi niya alam. Noong sinisimulan pa lang natin ang VME. No markang paywo nang sumama ka sa akin papunta rito para maging katuwang ko kahit hindi ka sigurado kung may patutunguhan ba markang paywo yung kumpanyang gusto kong itayo. Iyon pala ang tinutukoy ni Alexander. Of course, I still remember that. It was only 10 years ago. Pero kahit lumipas pa ang maraming taon ay sigurado si Melissa na maaalala pa rin niya ang pangyayaring iyon. Dahil doon siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ng gusto ang isang Alexander Amadeo. 10 years pag-uulit nito, kailan lang no, but it's as if you've been with me forever. Forever, alam ba ni Alexander ang sinasabi nito, dahil siya ay alam niya na kung magkakaroon sila ng forever ay magiging masaya siya. Ilang ulit na pinadaan ni Melissa sa isip ang salitang forever, hanggang sa mamigat ang talukap ng kanyang mga mata, hanggang pati sa panaginip ay sinundan siya ng forever na yon. Sa forever nila ni Alexander na kasalukuyang napapanaginipan ni Melissa ay tulog siya, sa gitna ng kanyang pagkakahimbing ay bahagya siyang kumilos sa bisig ni Alexander dahilan upang yumuko ang binata at ngumiti nang makitang ibinaon niya ang muka sa dibdib nito, pumasok ito sa kanyang silid. Maingat siyang inilapag sa kama, hinubad nito ang sapatos niya. Naupo si Alexander sa gilid ng kama at tinitigan siya, kapag kuwan ay kumilos ang magkabilang kamay upang tanggalin sa buhok niya ang mga hairpon na bigay nito. Magaan at maingat ang paggalaw ng mga kamay ni Alexander na halos hindi yun maramdaman ni Melissa. Nakulangan siya roon, she wanted to feel him more, Alexander, anes niya, sabay pigil sa braso nito, inilapit niya ang mukha sa kamay nito. I'm sorry, I woke you up, nahinto si Melissa, gising siya, nagmulat siya at nasalubong ang titig ng binata. Did I hurt you? Umiling siya, one last pin. Nakuha ni Melissa ang ibig sabihin ni Alexander, pinakawalan niya ang kamay nito at hinayaang tanggalin ang natitirang hairpon sa buhok niya. Naglibot siya ng tingin, nakuha marahil ng binata na disoriented siya dahil nagpaliwanag ito, you fell asleep in the car. Ibig sabihin ay binuhat siya ni Alexander mula sa sasakyan at dinala sa silid na katulad ng kanyang napanaginipan. Kung panaginip nga talaga yon, pwede kasing habang buhat-buhat siya ng binata ay nagising ang kanyang diwa at ang inaakalang panaginip ay wild na interpretasyon lang pala ng kanyang isip sa mga naramdamang pagkilos nito habang nanatili siyang nakapikit. Ginalaw-galaw ni Melissa ang mga paa, wala siyang suot na sapatos. Are you okay? Napansin ko lang na parang napapadalas na binubuhat mo ko. Naisip ko kasi, bakit pa kita gigisingan para bumaba ng sasakyan kung pwede naman kitang buhatin at dalhin dito, you seem to get tired easily. Sigurado ka bang sapat na yung naging bakasyon mo, pwede kang magbakasyon uli. Alex, hindi ko kailangan ng isa pang bakasyon, I'm not even tired at all, antok na antok lang siya dahil ilang gabi na siyang hindi nakakatulog kaiisip dito at sa kung ano ang gagawin niya sa kanyang damdamin para dito. Sure, besides, how am I going to get tired when you haven't even given me back my entire workload? Bakit nga ba, ayaw mo na ba markang paywa kung magtrabaho sa'yo, kasi nakakahalata na ko, karamihan noong dati kong trabaho na pansamantalang ipinahawak mo kay Trixie habang nagbabakasyon ako ay siya pa rin ang humahawak kahit ngayong nakabalik na ko, be honest with me, Alexander, are you planning to fire and replace me with Trixie? What, why on earth would I do that, ewan ko sa'yo, ikaw tong magulo, Melissa. Hindi ko gagawin yun, bakit ko gagawin? Gayong kapag wala ka ay mahirap para sa akin ang mag-function, noong magbakasyon ka sa Naga ay hinanap-hanap kita, alam mo ba? You're exaggerating, no, I'm telling you the truth. You asked me, didn't you? So I'm telling you the truth, I've decided to hire Trixie permanently but I did it not to get rid of you but to keep you, para may kaati ka sa trabaho. Dahil ayaw ko nang maulit pa yung biglaang pagkukulaps mo sa sobrang pagod at puyat, dahil ayaw ko ring hintayin pa na tuluyang mapagod ka at ikaw na mismo ang magdesisyon na iwan ako, hindi ko gugustuhin mangyari yun. Kailangan kita. Hindi ako sanay nang wala ka. Dahil nawala ng sasabihin ay hindi tumugon si Melissa, tumitig na lang siya kay Alexander. Gumanti ito ng pagtitig.
at sa sandaling iyon na magkahinang ang kanilang mga paningin ay walang kumilos sa kanila pero may kung anong nag-iba sa maliit na distansyang nasa pagitan nila. Nag-iwas ng tingin si Alexander pero bigla ay kumunat ang noo, nang sundan niya ang direksyon ng tingin ng binata ay nakita niya itong nakatitig sa painting na hindi nito dapat nakita. Noong matapos si Melissa sa pagbabakasayon sa Naga ay bumalik siya sa tagigdala ang dalawang painting, ang isa ay ibinigay niya kay Alexander, at ang ikalawa ay ikinabit niya sa dingding ng kanyang kwarto. Bago siya nagbakasyon ay nakapasok pa si Alexander sa kwarto niya noong gabing mag-collapse siya, alam niyang alam nito na bago ang painting na yun, halos 1 linggo na lang ang nalalabi sa bakasyon niya noong ipinta niya ang ikalawang painting na yun, kung saan makikita ang figure ng isang babae at isang lalaki na parehong nakatalikod, nakapusod ang buhok ng babae at nakaakbay ang lalaki sa babae. It wasn't a joke. Naunawaan ni Melissa ang ibig nitong sabihin pero nagkunwari siyang walang alam. Ha? Yung minsang sinabi mo sa Kin na in love ka, it wasn't a joke, it's true, you really did fall in love with someone in Naga. Ang totoo ay hindi sa Naga eksaktong nangyari na in love si Melissa, dahil bago pa man siya nagbakasyon ay dito pa lang sa Taguig. She was already in love with Alexander. Sa Naga niya lang napagtanto, pero dahil hindi niya yun pwedeng sabihin sa binata, hindi na siya muling umimik. Nawalan din ng imik si Alexander. Ilang sandaling nawala ng kibo habang titig na titig sa kanya bago tumayo, pumihit at lumabas ng silid. Kinabukasan, katulad ng nakasanayan ay maagang pumasok si Melissa sa opisina, pero si Alexander ay hapon na nang magpakita roon. Tinanong niya ang binata kung saan ito nanggaling pero parang hindi siya narinig na nagtuloy-tuloy lang sa desk nito. Nilapitan niya si Alexander. Alex, ano ba, kinakausap kita? Bakit ngayon ka lang, where have you been? I've been so worried, ilang beses kitang tinawagan pero hindi mo sinasagot ang cellphone mo, pinuntahan kita sa bahay mo kanina. Wala ka roon, tinawagan ko sina James at David pero wala sa kanilang nakakaalam kung saan ka nagpunta kahit si Vivian ay hindi alam kung nasaan ka. Sa wakas ay tumugon na ang binata, ano namang kinalaman ni Vivian dito, nagbaka sakali akong magkasama kayo. Hindi kami magkasama, namasyal akong mag-isa. Namasyal, halos tumili si Melissa, namasyal ka habang alalang-alala ko sa'yo. Malay ko bang mag-aalala ka? Ano bang klaseng sagot yan? Of course, I'd be worried if you suddenly went missing. Lumipas ang sandali na nakatingin lang si Alexander sa kanya, sa muling pananahimik nito ay ginamit niya ang pagkakataon upang subukang unawain ang binata, naunawaan niyang hindi ito namasyal, mas malamang na pumunta lang si Alexander sa kung saan para iwasan siya dahil parang galit ito sa kanya. Sinabi lang ng binata na namasyal ito para galitin din siya, para ilihis ang kanyang atensyon sa totoong dahilan ng ipinagkakaganoon nito. Nagbuntong hininga siya, bakit ba kasi marahan niyang sabi, dahil ba doon sa painting, pero painting lang naman yun, bakit ka nagkakaganyan, nagseselos ka ba? Parang gusto niyang ay dugtong, dahil sa inaakto ni Alexander ay tila ba nagseselos nga ito sa isiping in love siya sa lalaking ipininta niya, kung pwede niya lang sanang sabihin na ang lalaking iyon ay walang iba kundi ito. May kumatok sa pinto, pero hindi niya yun pinansin dahil saktong nagsalita si Alexander, wala akong pakialam sa painting na yun. Bumukas ang pinto at iniluwan yun si James, oh, nandito ka na pala, saan ka ba galing, pinag-alala mo ng husto si Melissa, dyan lang, tila bale walang tugon ni Alexander sa nakababatang kapatid. Nagpalipat-lipat ang tingin ni James sa kanilang dalawa, nag-aaway ba kayo? Si Alexander ang patuloy na nakipag-usap sa kapatid nito, hindi. Ano yung painting na narinig ko? Hindi na tumugon si Alexander. Hindi na rin nagsalita si Melissa, may kumatok uli sa pinto pero nang hindi nila pinansin ay bumukas iyon at pumasok si Vivian. Siguro ay halata talaga na may tensyon sa pagitan nila ni Alexander dahil katulad ni James ay nakaramdam si Vivian, is something wrong? Tanong ng babae. Hindi sila umimik ni Alexander dahilan upang si James ang tumugon kay Vivian. May pinag-aawayan silang painting. Parang gustong makiusap ni Melissa kina James at Vivian na kung pwede ay umalis muna ang mga ito. Anong painting? Patuloy ni Vivian sa pagtatanong. Oo nga, ano ba yung painting na yun? Puno ng kuryosidad na segunda ni James. Dahil mukhang hindi pa aawat sina Vivian at James ay napilitan si Melissa na tumugon, painting na gawa ko. About pagpupursige ni Vivian, pat lang, what, ani Vivian, wala bang sisigat sa kin, sinagot ito ni Alexander. About her and the man she's in love with. Now, can we change the topic? Dahil hindi importante ang painting na yun para pag-usapan natin. I think it is, giit ni Vivian pagkaraang pagmasdan si Alexander. I think it is important that we talk about that painting dahil tungkol pala yun kay Melissa at sa lalaking iniibig niya, but you don't seem to approve of it. I mean, Alexander, Melissa is an adult, she could fall in love and there's nothing wrong with that.
Maliban na lang kung may patakaran na bawal ma-in-love ang mga executive assistant na nagtatrabaho rito, bawal ba? Umiling si Alexander, bumaling si Vivian kay Melissa, hindi raw bawal, and since you're no longer a minor, and as such, you could already decide for yourself, then go for it. How old are you, anyway? Hindi sigurado si Melissa pero iba ang pakiramdam niya sa ginagawang pagtatanggol sa kanya ni Vivian, tila ba ay may iba yung motibo. Gayunman, dahil hindi naman ganoon k-personal ang tanong ng babae ay tutugan dapat siya pero inagawan siya ni Alexander ng pagkakataon. 30, pag-ulit ni Vivian sa sinabi ni Alexander pero nanatiling nakabilang sa kanya, you're even older than me, and from what I've heard about you, you're independent, intelligent and hardworking, by all means, you deserve a love life. Parang alam na ni Melissa kung bakit siya ipinagtatanggol ni Vivian at kung bakit nito kinukumbinsi si Alexander na hayaan siyang magka-love life na, dahil katulad niya ay may kutob ang babae na nagseselos si Alexander sa isiping in love siya. Nahuli niya si Alexander na nakatitig sa kanya, nang magbaba ito ng tingin ay lumipat ang tingin niya kina James at Vivian na kapwa na nahimik habang tila inaanalisa silang dalawa ni Alexander. Dahil parang may kung ano talaga sa pagitan nila ni Alexander, at may kung anong hindi sinasabi si Alexander sa kanya na parang hindi nalalayo sa hindi niya masabi-sabing damdamin para dito, kung sana ay sila lang dalawa ang naroroon ay pwede pa sigurong maglakas loob siya na tanungin ito tungkol doon. Tila nakaunawa na biglang nagpaalam si James, tumayo si Alexander, anyong susunod sa kapatid upang marahil ay umiwas sa pagkakataong makapagtanong siya rito ng diretso, pero pinigilan ito ni Vivian sa braso. Huminto si Alexander at nilingan si Vivian, nang kumawit ang isang braso ni Vivian sa balikat ng binata ay nakuha agad ni Melissa kung ano ang nakaamba na mangyari, pero wala siyang nagawa kundi ang panuuring maghinang ang mga labi ng magkasintahan. Dahil kung pipaikit siya o iiwas ng tingin ay halos wala rin yung maitutulong, sapagkat kusa pa ring huhulaan ng isip niya ang eksaktong detalye ng mismong tagpong yun. Kumalas si Alexander sa halik at lumingon sa gawin niya, sa puntong yun ay nagdesisyon siya na yumuko at hindi magkakamaling tumingin sa binata o kay Vivian. Lumabas siya ng opisina at naisip na malamang ay sinadya ni Vivian na halikan si Alexander sa mismong harap niya upang pamukan o may ipaalala sa kanya. O siguro ay kay Alexander ito may gustong ipaalala, ano pa man ang dahilan ay tama lang siguro yon, dahil kung hindi yun ginawa ng babae ay hindi siya matatauhan mula sa muntikan ng paniniwala na may itinatagong damdamin ang binata para sa kanya, na napakalabo dahil ang babaeng mahal ni Alexander ay si Vivian. Alam na niya yun sa simula pa lang, bakit ba niya kinalilimutan? May dalawang option si Melissa, ang manatili sa trabaho at tiisin ang sakit na nararamdaman o ang mag-resign at subukang mag-move on mula sa damdamin niya para kay Alexander. Kung iisipin niya ang sarili, siguro ay mas makabubuting piliin niya ang huli, pero kasi, tuwing maaalala niya ang sinabi ni Alexander na kailangan siya nito ay parang hindi niya kayang basta na lang mag-resign sa trabaho. Ang masaklap pa ay malinaw pa sa sikat ng araw na ang pangangailangan ni Alexander sa kanya ay limitado sa trabaho dahil nakasanayan na ng binata na siya ang assistant nito, pwede sigurong kailangan din siya nito sa buhay bilang kaibigan pero hanggang doon lang. Hindi makapili si Melissa sa dalawang option kaya itinuon na lang niya ang atensyon sa pagwawalis sa harap ng kanyang apartment, sa hindi sinasadya ay nakarating siya sa harap ng katabing apartment, dahil alam niyang hindi naman magagalit ang kasalukuyan niyang kapitbahay ay itinuloy na niya ang pagwawalis. Naalala niya noong si Alexander pa ang kapitbahay niya, ilang taon din yun na halos dingding lang ang pagitan ng tirahan nila bago nagpatayo ang binata ng bahay kung saan ito lumipat. Mag-iisang taon makalipas itong iwan uli ni Vivian, ang hula niya sa dahilan ng ginawa ng binata ay gusto nitong magsimulang uli at mag-move on mula kay Vivian. Ang siste ay hindi rin pala nakapag-move on si Alexander, dahil sa pagbabalik ni Vivian ay naging kasintahan uli ng binata ang babae, patunay na mahal nga nito si Vivian. Nagbuntong hininga siya, pilit iniignora ang mabigat na pakiramdam, pamatak ang ulan na tila nakikiramay sa kanyang pinagdaraanan, pumasok siya sa apartment. Naupo sa sofa, iniisip niya si Alexander at ang dalawang option na pinagninilay-nilayan niya kanina lang. May kumatok, tinungo niya ang pinto upang buksan yon. Alexander, kinalma ni Melissa ang puso niyang nagrigadan sa presensya ng di inaasahang panauhin, agad niyang niluwangan ang pinto dahil umuulan sa labas at nababasa na ang binata. Tumuloy sa sala si Alexander, sandali niyang iniwan ang binata para ikuha ito ng hand towel, hindi naman gaanong nabasa ng ulan si Alexander pero tinanggap nito ang towel at pinunasan ang sarili. Tinungo ng binata ang sofa, naupo siya sa tabi nito, ano ang ginagawa ng lalaking ito rito, nakikipagbati ba sa kanya?
dahil kung tama ang pagkakatanda niya ay hindi pa sila nakakapag-usap ng matino mula nang magtalo sila dahil sa painting noong 1 linggo, mula nang masaksihan niya ang halik na pinagsaluhan nito at ni Vivian. Alex, yes, why are you here? Napatingin sa kanya ang binata, di na ba ko pwedeng pumunta rito? Melissa? May iba sa boses nito, it was subdued, it was a little desperate, it was as if he needed to be there with her. Tinugon nito ni Melissa, you know you will always be welcome here, have you eaten dinner? Nag-dinner na ko pero pwede kitang ipaghanda ng makakain. Hindi ko kailangan ng makakain, okay, ikukuha na lang kita ng maiinom, tumayo na siya upang gawin yon. Pero inabot ni Alexander ang kamay niya, hindi ko rin kailangan ng maiinom, hinayla siya ng binata pabalik sa tabi nito bago bumitaw rin agad sa kanya, dito ka lang. Pinagmasdan ni Melissa si Alexander, relaxed na nakasandal sa sofa ang binata pero parang may nangyaring hindi maganda rito kaya parang kailangan ng kasama. Nagtanong siya, nag-away ba kayo ni Vivian? Ba't mo na itanong, because you're not okay, wag mong itanggi, halata. Hindi ako okay pero hindi si Vivian ang wala na si Dad at nawawala si David, dahilan. Paanong wala na at nawawala, wala na si Dad, he passed away last night, cardiac arrest. Ibinalita ko kay James at kay David. Nagyaya si David na pumunta kami ng Cagayan dahil naroroon si Dad. The thing is, before we could go there, I had to tell David everything, kaysa doon pa niya malaman mula sa kung sino, maigi na yung ako na ang magsabi sa kanya, dito pa lang kung ano ang totoo, and I did, then early this morning, bigla na lang siyang nawala. Naunawaan ni Melissa kung bakit nasa Cagayan ang ama ni Alexander. Ang alam ng karamihan ay may negosyo lang si Richard Amadeo doon pero alam niya na naroroon ang ikalawang pamilya ng Ginoo na binubuo ng isa pang asawa at anak nito. May ikatlo pang pamilya ang Ginoo pero wala sa Cagayan, nasa Iloilo, kung ang lahat ng iyon ay nalaman ni David ng isahan ay hindi na nakapagtataka kung nagalit ito at naisip ang maglaho. Nagsalita siya, baka naman gusto niya lang magpalipas ng sama ng loob. Naisip ko na rin yan, pero halos gumuho kasi ang mundo niya kagabi nang sabihin ko ang totoo, so more likely ay hindi lang basta masama ang loob niya. Kay Blaze, si Blaze ay best friend ni David, sinubukan mo na bang hanapin siya kay Blaze? Pumunta na si James kay Blaze kaninang umaga pero hindi rin alam ni Blaze kung nasaan si David, and that's actually the reason I'm really worried. Dahil kung gusto lang magpalipas ni David ng sama ng loob ay siguradong kay Blaze siya pupunta. Pero wala siya roon, wala rin siya sa Naga. Tumawag ako sa mama mo kanina pero wala raw si David doon. Tumawag din ako sa Cagayan sa pagbabaka sakaling nauna na roon si David pero wala talaga, makikita mo rin siya. I don't know, Melissa, all I know is that this is my fault, kung sinunod ko lang sana yung sinabi mo na ipagtapat ko na kay David ang lahat noon pa ay hindi ito mangyayari. Alex, yung sinabi ko, it was only a suggestion, mas kilala mo si David, ikaw pa rin ang mas nakakaalam kung kailan ang tamang panahon para malaman niya ang totoo tungkol sa pamilya niyo. Nagbuntong hininga si Alexander, kapag kwan ay yumuko at tila nag-iisip ng malalim bago biglang tumingin uli sa kanya. Melissa, pwede ba kong may hingin sa'yo? Pwede mong hingin ang kahit ano ba yon? Can I hold you? Kahit nagulat, ginawa ni Melissa ang unang pumasok sa kanyang isip. Ibinigay niya ang isang kamay kay Alexander, nang ipaloob yun ng binata sa magkabilang kamay ay hinayaan niya ito kahit naguguluhan siya. Dahil bakit biglang humihingi ng permiso si Alexander para lang mahawakan siya, samantalang kailan lang, noong makabalik siya mula sa pagbabaka sayon ay sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap ng walang palem, ano ang nangyari at bigla itong nag-aalangan. Huwag nitong sabihin na sa dami ng iniisip ay naaalala pa rin nito ang naging pag-aaway nila noong 1 linggo. Nagdesisyon siya na bigyan na ng tuldok ang away nilang yon. I'm sorry, marahan niyang sabi, I'm sorry about what happened to your dad and about this complication between you and David, and I'm sorry about the painting, I'm sorry that it angered you. No, I'm the one who should say sorry, Melissa, dahil wala naman talaga ako sa posisyon para magalit, I mean. Who am I to dictate to you what you should paint, and who am I to dictate to you whom you should fall in love with? Vivian is right, you could fall in love and there's nothing wrong with that. Actually, there is something wrong with it, dahil in love ako sa lalaking may mahal ng iba. Sa madaling sabi ay hindi kami pwede, kaya hindi ko na siguro siya dapat ipininta, ang mas dapat siguro na gawin ko ay mag-move on na sa nararamdaman ko para sa kanya. Napatitig sa kanya si Alexander at nakita niya na gumuhit sa mukha nito ang relief. May kasunod yung kung anong emosyon pero bago pa man niya mapangalanan ay kumilos na ang binata upang ipaloob siya sa mga bisig nito. Naguluhan uli siya, Alex, I need more time to hold you. More time to hold her. Talaga bang iyon ang kailangan ni Alexander? Sa ikinikilos kasi ng binata ay para bang ang mas higit nitong kailangan ay hindi lang basta mahawakan siya kundi ang may akap talaga siya.
Sa sumunod na sandali ay nahanap ni Melissa ang sariling nakasandal sa tagiliran ni Alexander habang ang isang braso nito ay nakapaikot sa kanya. Nakaupo pa rin sila, nakapatong ang kanyang ulo sa dibdib ng binata, pinakinggan niya ang tibok ng puso nito bago siya nahimak na tumingala rito. Nakapikit si Alexander habang nakasahod ang ulo nito sa sandalan ng sofa, hindi tutulog. Alam niya, but for a moment there, he seemed to be at peace. She did not want to disrupt that peace. Hindi na niya uli ibinalik ang ulo sa dibdib ng binata, sa halip ay dumistansya ng kaunti para hindi niya ito nadadaganan. Pero hinigit siya ni Alexander palapit sa sarili nito. I said, I need more time to hold you, hindi pa ko tapos, maliban na lang kung ayaw mo na. Hindi, kaya lang kasi, iniisip mo siya pero akala ko ba, ang sabi mo ay magmo-move on ka na sa kanya, kaya ba parang bigla itong naging malaya sa kagustuhang yakapin siya ay dahil sa sinabi niyang yun, hindi yun, nag-aalala lang ako na baka nabibigatan ka na sa kin. Melissa, nakasandal ka lang naman sa kin, paano ako mabibigatan? Besides, I carried you several times before but I never found you heavy, sexy, yeah, beautiful, too, and intoxicatingly fragrant like a shot of red wine, and warm like firelight. Sa narinig, sandaling hindi nakapag-react si Melissa bago nagdesisyong iyuko sa kanya si Alexander. Baka kasi nakainom pala ang binata kaya kung ano-ano ang sinasabi, pero hindi naman ito amoy alak. Instead, he smelled of rain and musk, hindi rin mukhang lasing. Nang magmulat ito, his eyes were clear and focused, only that they were too focused on her. Then it happened, he kissed her. Napapikit si Melissa, kumilos ang libreng kamay ni Alexander upang sapuhin siya sa likod ng ulo habang ang brasong nakapaikot sa kanya ay ginamit upang ipihit siya sa mas komportableng posisyon. Naunawaan niya na magtatagal ang halik na yon. Puno ng pagkasabik ang halik ng binata, may paglalamang at pagsuyo, may tahimik na pakiusap na tumugon siya, ginawa niya yon, tumugon siya sa halik. Melissa, anes ni Alexander bago nito ginawang mariin ang pagkakalapat ng kanilang mga labi hanggang sa kusang umawang ang bibig niya. It was her turn to do the same and whisper his name, but with the way their lips were locked, talking was impossible. It did not matter, dahil ang puso niya ay ang ibinubulong na pangalan ay Alexander. Naging mas maalab pa ang halik bago yun unti-unting gum on, at saka lang nagawa ni Melissa na tuluyang bamulong sa papaubos na hangin sa pagitan nila ng binata kasabay ng kanyang pagmulat, Alexander. Sa puntong iyon ay parang natauhan ang binata, bigla nitong inilayo ang muka sa kanya, kumurap-kurap ito, sinubukang magsalita pero walang nasabi. It's okay, you don't have to say anything, that kiss was amazing and I probably deserve an explanation as to why you kissed me, pero kung wala kang nakahandang paliwanag ay wag mo nang alalahanin yun, marami ka nang iniisip ngayon. Gumuhit ang pag-aalala sa mukha nito, hindi ka galit. Umiling siya, hindi ka bigla na lang may ilang sakin dahil sa pangangahas kong halikan ka? Kinakausap pa rin naman kita, di ba? Ibig sabihin ay pwede akong pumunta ng Cagayan ng kampante ang loob ko na pagbalik ko rito ay nandito ka pa rin, baka kasi maisipan mong magpakalayo-layo at pagbalik ko ay hindi na kita makita. I will still be here when you return, Alexander. Marahan siyang hinayla ng binata upang muling maiakap, thank you for being understanding. Tama ka, marami akong iniisip ngayon. Iniisip ko yung libing ni Dad, si Mom na hindi pa alam ang nangyari. Si David na hindi ko alam kung nasaan at yung iba ko pang mga kapatid, at sa dami ng iniisip ko ay baka hindi makabubuti sa tina ngayon natin pag-usapan to. Ito, kung anuman tong mayroon tayo, nakalimot na naman si Melissa, dahil kung hindi ay hinding-hindi niya mapapayagan ang halik na namagitan sa kanila ni Alexander na mukhang nakalimot din katulad niya. Hindi na siya pwedeng makalimot uli. Hindi pwedeng paulit-ulit niyang nakalilimutan na ang mahal ng binata ay si Vivian. Kaya ang sinabi ni Alexander na mayroon sila ay wala iyon, at ang halik na namagitan sa kanila ay wala ring ibig sabihin, kung sakaling mayroon man, ibig sabihin lang yun ay isinasabay siya nito kay Vivian, hindi maaari. Sinundan ni Melissa ng tingin ang papalayong balto ng binata, nasa pinto siya ng kanyang apartment habang malapit na ito sa sasakyan nang maisip niyang tawagin pabalik para ngayon na sila mag-usap at magkaliwanagan tungkol sa ugnayan nilang wala naman talaga, pero naisip niya na bakit pa, hindi nila kailangang pag-usapan ang kalokohang iyon. Katatapos lang makipag-meeting ni Melissa bilang representative ni Alexander sa isang kliyente nang tumawag ang binata sa kanya. Bakit bungad niya nang sagutin ang tawag, gusto lang kitang marinig. Bakit ba ganoon ang lalaking ito, kung makapagsalita ay para bang hindi mapalagay ng mga sandaling iyon na magkalayo sila. Gusto niya itong barahin, pero hindi na lang siya nagsalita dahil naalala niya na kasalukuyang nakaburol nga pala sa Cagayan ang ama nito sa gitna ng pagkakagulo ng tatlong pamilya ng namayapang Ginoo, at hindi makatutulong na makigulo rin siya at awayin.
Si Alexander, muli ay nagsalita ito, "You're too silent, are you okay?" Ang totoo ay hindi kaya hindi uli nakapagsalita si Melissa, dahilan upang ang binata na mismo ang sumagot sa sariling tanong. "No, you're not okay." Marahan itong wika at sandaling huminto bago tila naglalambing na nagpatuloy, "Bakit, nami mismo ko, I miss you, too, sweetheart." Anong sweetheart ang pinagsasasabi ni Alexander? Kung hindi pa niya alam ay sweetheart din ang tawag nito kay Vivian. Napapikit si Melissa, hindi malaman kung kanino may inis, kay Alexander na kung ano-anong matatamis na salita ang sinasabi o sa sarili na parang tanggang nagpapadala naman. Nagpaalam na siya sa binata, sa susunod ngang tumawag ito ay sisiguruhin niyang wala silang ibang pag-uusapan kundi trabaho. Pero hindi na uli tumawag si Alexander, sa halip ay bigla na lang muling nagpakita sa apartment niya isang gabi, agad na pinigil ni Melissa ang pagkasabik na. Umusbong sa kanyang puso, automatikong ngumiti si Alexander, "Hi, may kailangan ka?" Gumuhit ang pagkalito sa mukha ng binata, nagtataka marahil kung bakit ganoon ang kanyang tanong at kung bakit ganoon ang tono ng boses niya, nag-atubili ito sa pagtugon, I'm hoping we could talk tonight, bukas na lang, sa opisina, tutal, naroroon yung update ng projects na i-report ko sa iyo. Hindi, marahan itong sabi, hindi tungkol sa trabaho ang ipinunta ko rito, remember, bago ako nagpunta ng Cagayan ay nagkasundo tayo na pagbalik ko ay pag-uusapan natin ang tungkol sa markang Paiwatin. Sabi na nga ba, iyon ang ipinunta ni Alexander, wala tayong pag-uusapan. What do you mean? Naisip ni Melissa na pagsarhan ng pinto si Alexander, but never in her life had she done that to him, kaya tumalikod na lang siya bago naglakad papasok sa sala, palayo rito. Sumunod si Alexander, "I'm in love with you, Melissa." Hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang ulo dahil akalain ba namang tama siya, na isinasabay siya ng binata kay Vivian, ngunit kasunod niyon ay napaiyak siya sa labis na panghihinayang sa mga salitang binigkas nito, padaskol niyang pinunasan ang mga luha, "Hindi," mariin niyang sabi, "Hindi ko matatanggap yang sinasabi mo, umalis ka na." Pero bakit? Hinawakan siya ni Alexander sa balikat at pinahit paarap dito, nang makita nito ang luhaan niyang mga mata ay agad itong nataranta, "Oh, no, please don't cry, sweetheart, wag mo kong tawaging sweetheart." Okay, pagpapakalma nito, "Hindi kita tatawaging sweetheart kung ayaw mo, hindi kita tatawagin sa kahit ano maliban sa pangalan mo. Please, just tell me what's wrong, because I'm really at a loss here. That night I came here before I left for Cagayan. We almost had an understanding, pero ngayon ay ayaw mo na kong kausapin. Anong nangyari sa pagitan ng gabing yun at ngayon?" Sasagutin sana ni Melissa nang pabalang si Alexander sa pag-aakalang nagmamaang-maangan ito, pero nang makita niyang totoong naguguluhan ang binata ay maayos siyang nagpaliwanag. Naalala ko na ikaw ay may girlfriend at mali na nakikisawsaw ako sa relasyon niyo." Nagliwanag ang mukha nito, "Wala na kami ni Vivian." Natigilan siya bago unti-unting namuo ang kaligayahan sa kanyang puso, pero agad din yung naglaho sa sunod niyang naisip, "Wala na kayo. So, ano to, ano ako, rebound?" Hindi maniwala ka sakin, Melissa, hindi, dahil bago pa man kami nagkabalikan ni Vivian ay nakuha mo na ko. Like what I said, I'm in love with you, at ang totoo, matagal na, itinago ko lang, pinigilan ko lang, natatandaan mo nung lisanin ko yung katabing apartment, hindi pa nagtatagal noon nang unang beses kong maramdaman na nahuhulog ako sayo. Pero nagkumahog akong mapigilan agad yun kaya lumipat ako ng tirahan, para kahit papaano ay makadistansya ako sayo. Dahil pinilit kong pagkatapos ni Vivian ay hindi na markang Paiwa ko magmamahal ng iba. Tahimik yung inasimula ni Melissa, nagpatuloy si Alexander. "I was in college when I first met Vivian, minahal ko siya agad. Hanggang sa makapagtapos ako ng kolehiyo, magtrabaho sa Naga, mag-resign sa trabaho para pumunta rito sa Taguig. Hanggang sa sundan niya ako rito at naging kami, minahal ko siya. Alam mo yun, hindi ko yun itatanggi sa'yo. Nasaksihan mo mismo kung paano ko siya minahal noon, but she left the country, she left me, nasaktan ako, syempre, dahil mahal ko siya, but then, you were there with me, making it so easy for me to move on. The next thing I knew, I was falling for you. I did not want that, I did not want to love again, because what I wanted was to fall in love only once, dahil gusto kong iwasan na matulad kay Dad." Hindi inasahan ni Melissa na ang huling sinabi ng binata ay may kinalaman sa ama nito, pero naunawaan na niya kung saan yun nanggagaling at kung saan papunta ang sinasabi nito. "Alam mo na, nagmahal siya ng maraming babae," patuloy nito, "hindi ko alam kung posible nga ang ganon, but I just wanted to be sure that I wouldn't go down the same path, so I took it upon myself to love only once, and so after Vivian, I tried really hard not to love you, but, of course,
it didn't happen that way, because I still ended up loving you. That was quite a revelation. Hinintay ni Melissa na maabsorb yun ng isip niya at saka siya nagtanong, kung gayon, bakit ka nakipagbalikan kay Vivian? Dahil nandoon na ako sa puntong nahihirapan akong pigilin at itago sa iyo ang nararamdaman ko. Gustong-gusto ko nang sabihin sa iyo na mahal kita. Pero natatakot ako sa posibleng mangyari, na baka hindi sinasadya ay tularan ko si Dad. Magmahal ako ng iba pa at masaktan kita. Nagkataong bumalik si Vivian. She wanted us to try again and pick up where we left off. I did not want to, pero nakakita ako ng paraan para magawa kong iwasan yung damdamin ko para sa iyo, kaya sa huli ay pumayag akong makipagbalikan sa kanya, but later on, I realized that it was wrong for me to do that, dahil unfair yun kay Vivian. Whatever it was that she had done back then, iniwan niya ako. 0-0, sinaktan niya ako, oo, pero mali na nung pagbalik niya ay ginagamit ko siya. Mali na hindi ko na siya mahal at imposible nang mahalin uli, pero binibigyan ko siya ng maling pag-asa. I realized that during that moment she kissed me right in front of you, it was like she was trying to claim me from you. Siguro kasi ay naramdaman din niya na kahit pumayag akong maging kami uli ay hindi na niya ako makuha ng buo. Dahil nakuha mo na ko, sa'yo na ko, ikaw na yung mahal ko. So, after that kiss, as soon as you left the office, I cleared things up with her, told her the truth, apologized, and broke up with her. Sa sinabi ni Alexander ay naging malinaw kay Melissa na noong may mangyaring halik sa pagitan nila ng binata ay wala na ito at si Vivian. Ibig sabihin ay hindi nakalimot si Alexander na katulad ng una niyang inisip, he kissed her because maybe he had been dying to, because, maybe, he really did love her, and after so many attempts at hiding, he was not able to stop himself any longer from expressing his love through a kiss. Ang tanong, ano ang gagawin niya sa pagmamahal nitong yun? Nagsalita siya, so, anong plano mo ngayon na wala na pala kayo ni Vivian? Because if you're going to ask me about it, Alexander, I have no idea. Dumaan ang katahimikan bago yun binasag ng binata. Can I court you? Ha, if it's okay with you, I would like to court you, Melissa.